Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi, Mark Narboneta here. Pag-usapan natin mga ka-Wonder, itong sinabi ni Cayetano Alan, dito kay Attorney Divina Gracia. May Divina Gracia, Dahil sa sinabi ni Attorney May, at pumasok nga itong si Senator Alan, at sabi nga nila, umiral na naman yung pagka-DDS daw. Lumabas na naman daw para magpresenta bilang DDS lawyer, defense lawyer. Ayan. Alam natin na ang mga senator judges, dapat sila ay nagpapaka-neutral. Diba? Although yung sinasabi nila, yung iba dyan, trying to be neutral, pero alam naman natin na hindi talaga neutral yung mga yan. Dahil may kinikilingan nga mga ka-Wonder. Well, anyway, panoorin muna natin itong short video na ito. Pero bago yan mga ka-Wonder, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Hit nyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin nyo yung all. Marami pong salamat. Panoorin natin ito mga ka-Wonder at dito tayo huhugot ng ating pag-uusapan. Don't mind if you use words that is already in your pleadings or in your articles of impeachment, but of course it still should come from the witness unless you can frame it in a way that it's not only the dignity of the court. I'm just saying, let's all be aware that when we say it, even if we say withdrawn or even, both sides, kahit sabihin mo withdrawn na to, kahit sabihin mong nice try, etc. We know that that's for the cameras, not just for the court. Diba? Kasi kaming 24, whether we watch it here, we watch it in our cell phone, we watch it inside, kami magde-decide. But we all know we're also trying to convince you, not we. The prosecution and defense is trying to convince the public that either the Vice President or her office or whoever is guilty or innocent. So, yun lang, let's be circumspect without pointing fingers to anyone, both sides. Dahil nga, kapag may certain word na may not only negative but may emotional attachment, magba-viral na yan, and it will really affect the integrity not only of the court but of the decision sa huli, diba? So I just like to agree with you and emphasize na in the future if you say that nagkamali, let's not kid each other, kahit kami mga senator judges, nagkakamali din kami. Lalo pag nag-i-interview na or nagkaharap na yung vloggers or yung traditional media. But once masabi mo, it takes a life of its own, its words. So we have to really be more circumspect in choosing our words. I will allow Attorney May to comment before we proceed with other administrative matters. Yes, Attorney May? Well, Your Honor, we apologize if sometimes we get carried away by our zeal and our passion, Your Honor. But we at the prosecution, we just want to call a spade a spade. Within limits, you may. Yes, Your Honor. But henceforth, to borrow the words of my colleague, Your Honor, we will try to behave. Personally, I don't mind if you use words. So yun mga ka-Wonder, maganda yung kay point ni Divina Gracia, Attorney Divina Gracia. Hindi niya binawi, hindi siya nag-apologize dun sa sinabi niya. Doon lang siya nag-apologize dahil siguro na may mga nagamit siyang term. At sabi nga ni Attorney Capona, we will try to behave mga ka-Wonder. At itong sinabi ni Cayetano na may mga words siyang ginamit na integrity of course ng court at yung sa kanila sa Senate. Pero mas maganda rin mga ka-Wonder kung nakikita sa kanila na hindi sila nagiging bias. Very obvious naman tapos magsasalita sila ng ganyan. Ngayon pag-usapan natin ng ganito. Itong sinasabing itong makikita nating may pagkiling o may epekto ba itong intervention ni Cayetano dito, pumapabor ba itong framing niya dito sa defense? Dahil nababansagan nga itong sila na mga DDS senators, mga senator judges na mga defense lawyer na. So whether you like it or not, yun po yung mga nakapapansin ng tao sa kanila, Kaya nung sinasabi niya yun, may reservation agad yung tao, imbis na pakinggan siya, and inis agad yung nakikita. Well, maging fair pa rin tayo dito sa sinasabi ni Senator Cayetano, bigyan pa rin natin siya ng fairness dito sa discussion na ito, At hindi ko naman sinasabing fairness talaga as in totally bilang dun sa sinabi niya, na sabi nga nagkakamali din silang mga senator. So, i-consider niya itong sinabi ni Attorney Divina Gracia na she shouldn't have said it. Mga ka-Wonder. So, umpisa natin, Yung pinag-awayan, mga ka-Wonder, ay hindi lang simple. Actually, hindi lang nagkaroon ng misunderstanding,
Hindi lang kasi simpleng paggamit yung salitang scam at mastermind. Yun yata itong nagamit ni Attorney May, ano? At tuwan-tuwa nga yung mga tao dahil sa mga na-discover niyang evidence. At sabi niya nga, na-carried away siya dun sa mga na-discover niya. Talagang nasabi niya yung mga yun. Pero mga ka-wonder, ang mas malalim kasi na issue rito pwede bang gamitin ng prosecution yung matitinding salita na yan kapag yung mga salitang yun, mga ka-wonder, ay bahagi ng kanilang argument? Bahagi, no? Sabi niya, na-carried away. Kasi nais niyang patunayan, mga ka-wonder, itong ebidensya. Pwede ba yun? Yun yung mga tanong. Kagaya niyan, itong nangyari nga, mga ka-wonder, again, na itong witness na si Ortonio, na secretary nga ng OVP, assistant OVP secretary pala ito, nagkaroon ng magkakaibang paliwanag patungkol dun sa confidential funds dito kay Sara Duterte. Matapos nga tungkol dito sabihin niya yung papel niya dito kay Sara Duterte. Kaya ang usapin dyan, mga ka-wonder, ay hindi dapat sabihing masama ang salitang scam. No? Dapat ang isipin natin ano ang factual evidence or basis ng prosecution sa paggamit nito. Diba? Ano ba yung mga factual? Wag na natin sabihin masama ba yung scam, masama ba yung sinasabing yung term na nabanggit niyang mastermind, no? Wag tayo masyado mag-dwell doon, no? Nasaway naman yun, nagpasubmit naman. Pero ang tinutukoy natin dito, ano yung factual basis ng prosecution itong si Attorney May Divina Gracia, no, sa paggamit niya ng mga salitang yon. At ano naman yung ibig sabihin ni Senator Alan dito? Ano yung punto ni Senator Alan? Nasabi niya, mga ka-wonder, mag-ingat daw dun sa paggamit ng mga loaded or charged words. No? Loaded nga ibig sabihin may karga o may laman na parang mabigat ang dating. No? Dahil kapag nasabi daw umano yan, no, especially televised yung impeachment trial, maaari daw itong kumalat yan sa SOCMED, social media, at magkaroon ng sariling buhay. No? Ibang kulay, no? Ibig sabihin yan, doon sa labas ng courtroom. Sinabi niya, mga ka-wonder, yung essence, no? Yung kailangan mas maging circumspect daw. Sabi ni Senator Cayetano yan, no? Yung pagpili o yung choices of words ni Senator Divina Gracia. Sa isang banda, mga ka-wonder, valid naman yung concern na yon. Kaya nga sinabi ni Senator Chis, within limits, sabi niya, within limits. Pwede may express, pero may limit. At yun yung part ng limit na wag daw yung mga loaded na mga ganyan, na circumspect daw sa pagpili ng salita. Ngayon, mga ka-wonder, kasi ang impeachment court, no, hindi siya ordinaryong political rally. No, meron siyang due process at kailangang patas ang proceedings dyan. Patas. Okay? Patas. Alam nyo na, kung pag sinasabi natin patas, kahit sa pagiging judges, dapat patas kayo. Hindi yung kahit anong, regardless of the strength of the evidence, you will still acquit. Patas ba yun? May mga narinig tayong ganun kay Senator Trillanes na may ilang senador daw dyan. Regardless of the evidences presented, they don't care, parang ganun. They will still acquit, Sara. Patas ba yun? Dapat nga pina-abstain yung mga yan Dito pumapasok, mga ka-wonder, yung problema, no? Ito yung problema. Kung paulit-ulit, mga ka-wonder, na pinapansin itong salita ng prosecution, itong pinapansin mo lang yung sinasabi ni Attorney May, pero hindi kasi intindi, mga ka-wonder, ng pagtutok mo doon sa factual questions o doon sa factual allegations, no? Na sinasabi ni Attorney May na pinanggagalingan ng mga salitang yun. Yung facts kasi, mga ka-wonder, na carried away siya. Yun yung sinasabing factual allegations. No, nagkaroon na kapag yun hindi mo tinututukan, pinapansin mo lang yung sinasabi niya, nagkakaroon ng imbalance, mga ka-wonder. Ano ba yung punto ni Attorney Divina Gracia? Sabi niya, mga ka-wonder, we just want to call a spade. No? Sa maiksing salita niyan, just tell the truth, no? Ibig sabihin, mga ka-wonder, ni Attorney May dito, wag daw pagtakpan yung mga, o palambutin, no? O pagaanin. Like, for example, yung mga bakterya, wag mo bebebihin, parang ganun. Yung mga bagay, kung yung ebidensya, mga ka-wonder, ay inilalahad at tumuturo sa isang malinaw na conclusion. No, wag mo raw yun pa-alleviate o pagaanin, no? Yung value, yung timbang nun. Dahil kung mabigat yun, mabigat talaga yun. Parang ganun ang ibig niya sabihin. Ngayon, as lawyers, as litigation lawyer, itong si Attorney May, no? Nasabi nga nila, hindi bagay, mukhang doktora. Actually, may professor ako dati sa medicine, na ganun yung mga pormahan. Yung mga mukha, kutis at saka yung boses. Yung mas bagay siya maging doctor. Pansin din nila yung hawak niyang comfort cross. Nahawak niya yun sa lahat ng mga litigation niya, no? Within dun sa local courts at saka ito ngayon sa impeachment court. Dala niya yun. At yun naging controversial, pinag-uusapan yung hawak niya. But anyway, humingi naman siya ng paumanhin, mga ka-wonder, no? Dahil sabi niya, kung minsan nadadala ng zeal, no? And passion.
yung pagsasalita niya, no? Base nga dun sa kanya mga nalalaman at nadidiscover, no? Pero hindi niya binawi. Ito yung maganda mga ka-wonder, yung firmness ni Attorney Divina Gracia, yung substantive point ng prosecution. Diba? Hindi niya binawi. Mahalaga kasi itong mga ka-wonder, yung sinasabing call a spade, no? Hindi, pero mga ka-wonder, no? Ito lang, bilang fairness, no? Hindi ibig sabihin yan, mga ka-wonder, na guilty na agad nung si Sarah. Kasi nga, dinadaan pa rin sa paglilitis. Pero malakas ang ebidensya, mga ka-wonder. So, maaari nitong unawain, ano? Maaari nating unawain tayo man nakikinig, no? Para sa atin, baliwala yun, eh. No? Bilang posisyon ng prosecution, no? Itong Attorney May Divina Gracia, may mga factual circumstances kasi mga ka-wonder, no? Na pinapakita dito sa punto ni Attorney May. At yung mga sinasabing characterization, ito yung mga bahagi ng argumentong hinihiling na patunay sa trial. Ganun yung pagkakasabi parang ganun yung substance ng sinasabi ni Attorney May, mga ka-wonder. At dito rin natin, mga ka-wonder, makikita, no? Dito rin natin makikita etong intervention, yung pagpasok ni Cayetano, no? To the rescue, sabi nila. To the rescue daw. Itong si Senator Alan Cayetano. Kaya kapag ang focus, mga ka-wonder, no, napunta mula dun sa tama ba yung ebidensya, no? Tungo dun sa masyadong matapang ang salita na paggamit ni Attorney May, ano ba yung mas matimbang? Di ba? Halimbawa, yung testimony ni Ortonio, no? Alam umano ni VP Sara Duterte daw na itong confidential activities at kung paano ipatupad, ano? Nauna rin na-establish, mga ka-wonder, ng kanyang posisyon na siya ay directly under dito kay Duterte at co-terminus siya sa kanyang termino. At dahil dyan, mga ka-wonder, ito ngang si Ortonio ay dineclare siyang hostile witness. At kapag hostile witness kasi, mga ka-wonder, ay pinapayagan itong sinasabing leading questions. No? Leading questions. Di ba minsan, objection, leading, ganon. Pero dahil hostile siya, pinapayagan yan. Hindi lang nga lang ginagamit o pinapayagan, no? Yung misleading questions. No? Kaya mas importante sana, mga ka-wonder, yung tanong na ito. May factual basis ba ang prosecution sa characterization ito? Yun dapat ang tinututukan, hindi yung nasabi lang. No? Na parang ang bigat ba yung nasabi niya versus dun sa factual characterization? Sino mas matimbang? Dapat yung factual. Hindi yung nasabi niya lang na scam o mastermind. Huwag dapat ganun ipakita sa tao na natabunan yung factual characterization. Hindi mo matatakpan yun dahil hindi ganun kababaw yun. Mabigat po yun. Yung sinasabi ni Attorney May. At kung merong hindi sapat, mga ka-wonder, na sabing huwag gamitin yung salitang mastermind, dapat, mga ka-wonder, sagutin ng defense yung substance ng allegation. Diba? Ngayon, itong sinasabi natin bakit pwedeng sabihing may appearance o may nakikitaan ng pagiging bias itong pahihimasok o yung intervention ni Cayetano, mga ka-wonder. Bakit? Hindi natin kailangan, mga ka-wonder, sabihing personal nakakampi ni Cayetano itong si Sarah. Pero then again, ang daming ang nagsasabi at binabansagan na very bias, no? Dapat neutral sila. Yun ang nakikita ng tao dito kay Cayetano, sa mga Cayetano, kay Robin, kanino pa? Kay Amy. Halata naman eh. Kaya real talk lang talaga tayo. Yun ang nakikita. Baka Duterte talaga sila. Yun ang side. Pero titignan natin, mga ka-wonder, kung ano magiging boto nila, no? Sa judge, sa verdict. At dyan tayo ma-justify. Doon ba mako-confirm kung full-fledged Duterte ba ito mga to? O gumagamit din ng rationalism at tumitimbang din sa katotohanan? Doon natin aantayin yung desisyon ng mga yan. At from there, of course, yung taong bayan, may desisyon din para sa kanila. No, hindi dapat magtapos yan doon, mga ka-wonder. Tatandaan natin yun. At itong sinasabi nga, mga ka-wonder, no, na dapat mas defensible na criticism ay yung mga ganito. Kapag ang prosecution's language, mga ka-wonder, ay mabilis na pinupuna. Pinupuna mo agad yung mga sinasabi ng prosecution. Hindi mo tinitignan yung factual allegation. Yung mga terms, yan ang tinitignan mo, nahalata. May pagkabias. Di ba? At kapag isa pang palatandaan na kung bias itong si Cayetano, kapag ang concern niya, mga ka-wonder, ang possibility ay maging viral yung mga salita nitong Attorney May. Yun ang concern niya, maging viral. Versus dun sa factual allegation. Di ba? Yun ang concern mo, maging viral yung sasabihin. No? Pero, mga ka-wonder, mas malaking tanong ito. Kung sino ang nag-authorize, yun dapat ang tingnan No? Nakakaalam at nag-supervise at responsable
sa paggamit ng funds, no? At hindi dapat natatabunan yung mabigat na mga tanong na yan. Kapalit no mga terminologies lang na ginagamit na pinupunan ni Senator Alan Cayetano. No? Nagmumukha kasi ang presentation, mga ka-wonder, mas nabibigyan ng proteksyon, no? Kaysa substance ang allegation. Di ba? Parang pinaproteksyonan mo na. Yun ang tingin dito. At dito nagiging politically significant, mga ka-wonder, yung intervention, no? Na political na. No, kasing impeachment trial, mga ka-wonder, ay public proceeding. At lahat dyan pinapayagan na hindi mo makikita. Hindi naman lahat. May mga certain points dyan, mga certain arguments na hindi pinapayagan sa mga regular courts, yung mga korte na talagang sa labas, pero pinapayagan dito sa impeachment trial, no? Kasi public proceeding ito. At yung mga term nga dyan, as much as possible, pinapagaan para maintindihan ng masa. Ngayon, yung mga senator judges, kailangan mag-iingat din sila. No? Kasi bakit, mga ka-wonder? Hindi neutral dapat kayo. Alata naman, very conspicuous, you know. Res ipsa loquitur, lagi natin nagagamit. Very obvious, no? Hindi lang sila dapat talaga maging neutral, kundi pati na magmukhang neutral talaga. No? Magpaka-neutral. Yan ang nakikita ng tao kahit na hindi kayo neutral. At least, no? Lalo na yung mga senator judges. At itong kay Senator Cayetano nga na sinasabing pinoprotektahan niya si Sara Duterte, wala naman tayong sinasabing ganun directly sa atin. Pero yan ang pansin, ang tingin ng taong bayan. Kaya real talk, no? Na talagang sabi nga ni Luistro, no? Dito sa prosecution panel, no? Na talagang nagsabi sila na nirerespeto nila ang impeachment court at susundin nga yung mga paalala, no? Na bibigay nitong mga senator judges at ginagalang nga nila, no? Kaya ang pinakamatibay, mga ka-wonder, na kritisismo dito kay Cayetano ay sabihin natin, mga ka-wonder, no? Hindi siya bias. Is it, am I speaking ironically o satire? Kayo na bahala, mga ka-wonder, no? Dahil, mga ka-wonder, pinagsabihan niya itong prosecution, no? Ibig sabihin bias na siya, kampi na siya sa defense. Siguro pinapreserve niya lang, no? Yung of course yung paggalang sa Senado, no? Yung integrity ng court, yan, no? At tapat na naman pantay kasi sinabi nga ni Cheese, no, na within limits, yun ang tinutukoy doon na pwede mong sabihin pero parang free speech yan, eh. Sabihin mo lahat, protected ka ng Constitution, pero may limit. Parang ganun din, mga ka-wonder. Kaya itong pag-usapan natin, itong pinakamalakas na depensa para kay Divina Gracia, Attorney Divina Gracia, pagtanggol natin, mga ka-wonder. Kasi, mga ka-wonder, ang ginagawa ni Attorney May Divina Gracia ay tinatawag na cross-examination o direct examination strategy. Yan ang tinatawag dyan sa mga terminologies. Approach nila dyan sa court kapag nagko-cross sila. Lalo na sa gagaya nitong hostile witness. No, ginagamit niya yung testimony, no, ng witness. Para buuin yung sinasabing logical chain. Kumukuha siya dyan, kahit sabihin mong hostile yan, makakakuha pa rin sila dyan ng ebidensya. No, sa hearing, mga ka-wonder, no, lumilitaw yung mga issue tungkol sa iba't ibang paliwanag ng confidential funds, liquidation, audit findings, no, at kung sino may kaalaman, at yung sinasabing supervisory responsibility, yung patungkol dyan sa mga testimonies niya. Doon kasi, mga ka-wonder, pinalilitaw kung sino yung responsible, na kahit na sinabing ang gumawa, hindi directly si Sara, pero siya yung sinasabing head na agency. Siya ang pinalalabas dito na may most responsibility, na pilit ngang parang dinadivert at tinatakpan, no? Kaya pag sinabi mga ka-wonder nitong kagaya ni Attorney Divina Gracia, yung scam mastermind, maaring ang punahin yan, no? Technically, no, yung mga appropriate na terminology. Pero hindi dapat doon nagtatapos ang debate, no? Kaya nga hindi niya nga binawi. Hindi siya nag-apologize doon sa factual allegation na sinasabi, no? Kasi ang dapat, mga ka-wonder, itanong, no? Ito yung dapat itanong. Totoo ba na hindi facts ang ginagamit ng prosecution para suportahan ang characterization? May facts doon, mga ka-wonder. Yun ang mas matimbang. At kung mali yung factual basis, mga ka-wonder, demolish the evidence, yun ba yun? Kung tama ang facts, pero ayaw naman ang defense dun sa label, hindi sapat, mga ka-wonder, ang pagtutol sa label para mawala yung underlying issue. Ginagamitin na lang, mga ka-wonder. Kaya nitong kaso ni Sara, yung kanyang impeachable offenses, yung mga laman yan, hindi na yun ang hinahabol nila, technicalities na lang. Nasunod ba yung batas? Abuse to, mga ganun, technicalities na lang, mga ka-wonder. Yun yung nakikita. Dito, dapat mas mabigat as mahalaga yung factual basis. Kaya, mga ka-wonder, ito yung isang malalim na punto bago tayo magsara.
Ang impeachment, mga ka-wonder, impeachment trial, ay hindi yan paligsahan kung sino yung may pinakamagandang pumili ng salita. Yung mga sinasabing choices of words, mga legal terms, ano? E ang tanong diyan kung sino ang nagpapakita ng ebidensya. Na kahit sabihin mo man yung term ni Attorney Divina Gracia na mastermind, scam, nakala mo porke sinaway ay mas mabigat na yon, tinakpan na yung bigat ng sinasabing factual basis, hindi pa rin. Dahil ang nakakakita nito ay yung mga senator judges at dapat maging fair sila. No? Na huwag gamiting sentro yung salitang scam o mastermind na habang iniiwasan yung tanong kung sino ang nag-request. Yan dapat ang tingnan. Sino nag-request? Sino yung nag-authorize? No? Diyan sa confidential yung mga gastusin. Sino yung nakakaalam at nag-supervise? Dapat nasusupervise ni Sarah, parang gano'n ang term na nabasa na mga pakahulugan ng mga dating ng mga investigation. Dahil siya yung head ng agency. Hindi pwedeng hindi niya alam. At yung may pananagutan sa paggamit ng confidential funds. Kanino ba yan confidential funds? Sa OVP, sa DepEd. Kanino pananagutan? Doon sa baba. Di ba? May part sila pero hindi yun yung sinasabing ang tawag dito yung kanyang posisyon. Posisyon niya yun. I mean, posisyon nila yun na authorize. Pero yung may sinasabi kasi rito mga ka-wonder na accountability. Sino ang may mas mabigat? Ang tinutukoy kasi rito sa ganitong argumento ay walang iba kung sino yung head ng kanyang agency. No, at doon mga ka-wonder, yun yung pinakamalakas na depensa ni Attorney Divina Gracia na maari siyang pagsabihan tungkol doon sa sinabi niya sa decorum. No? Pero hindi sapat mga ka-wonder na gamitin yung decorum upang ilihis ang atensyon ng taong bayan na nakatutok dun sa substantive allegation na sinasabi nitong abogado na sinusubukan ng prosecution na patunayan. Yan, no, ang malakas na umuugong na hindi matatakpan. Kahit mag-butt-in, correct mo yung terms, okay lang yun, nag-apologize. Pero hindi yan kasing bigat ng factual basis na inaangat ni Attorney Divina Gracia. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman natin itong pagpasok ni Senator Alan Cayetano para sawayin si Attorney Divina Gracia. Pero mga ka-wonder, yung bigat ng sinabi o ng factual basis ni Attorney Divina Gracia ang mas mabigat na hindi kayang takpan nitong mga pagsaway. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless.